Isang malugod na araw sa lahat po ng tagapakinig. Ako nga po pala si Kiko, 20 anyos at taga Negros Occidental. Sa ngayon po, nagtatrabaho po ko kay Nanang Laling, ang itinuturing ko na parang ikalawang ina. Isa siyang kilalang tagapuksa ng mga aswang sa aming baryo. Sa kanyang pagawaan ng mga ataul, ako namamasukan. Matapos akong matanggal sa dati kong trabaho sa gasolinahan, nahuli kasi akong naninigarilyo ng aking boss. Unay pinagbigyan niya ako, ngunit kalaunan ay nagdulot ito ng sunog sa kanilang gasolinahan. Sa kabutihang palad, hindi ako pinagbayad sa mga napinsala. At si Nanang Laling mismo ang lumapit sa akin upang bigyan ako ng panibagong pagkakataon sa kanyang pagawaan ng ataul. Hoy, Kika! Halika ka rito sandali. Nabalitaan mo ba nangyari sa kabilang bayan kagabi? Sa burol daw ni Aling Siling. Sinalakay daw sila ng aswang. Ha? Opo, Nanang. Narinig ko nga rin po yung kanina sa tindahan po ni Manang Puring. Nandun po kasi yung mga tsismosa nating kapitbahay. Yan nga po ang pinag-uusapan nila kanina. Grabe, nakapaninindig balahibo nga po eh. Ang dami raw pong tao sa burol. Pero hindi man lang natakot yung aswang. Para bang wala lang sa kanya kahit nagsisigawan ng mga tao. Siguro yata kahayok sa laman, ano? Hay nako, sinabi mo pa. Hindi na talaga ligtas kahit saan. Dati kapag may patay, takot na mga yan lumapit. Pero ngayon, para bang lalo pa silang nagiging mapangahas. Parang wala na silang pinipiling oras o lugar. Oo nga po, Nanang eh. Sabi pa nga po ni Manang Puring, nakita raw niya yung aswang bago sumalakay. Nakatayo daw mula sa malayo. May mahahabang kuko at namumula daw ang mga mata. Nang subukan niyang lapitan, bigla raw pong nawala. Kung ganon, hindi yan basta-basta. Ibang klase ang aswang na yon. Kapag may kakayahan na maglaho sa harap ng tao, meron siyang malakas na itim na dasal. Hindi na lang ito basta-bastang natatalo. Grabe naman po yun. Parang nakakakilabot po, Nanang ah. Baka lumipat po dito sa baryo natin yung aswang na sumalakay po sa burol ni Aling Siling. Huwag kang basta-basta magsasalita ng ganda, Kiko. May mga salitang nakakatawag ng kung ano-ano. Baka marinig ka pa ng mga nilalang na yon. Hayok pa naman yon sa laman. Pasensya na po, Nanang Laling. Di ko naman po sinasadya. Pero tama ka rin naman. Yan gari na kinakatakutan ko. Kapag ganyan na mga aswang, ibig sabihin, nagiging mapangas na sila. Hindi na nila pinipigil kung saan o kailan sila aatake. Grabe po, no? Sabi po ng mga taga ron, may ilan daw po na sugatan at may batang bigla pong nawala sa gitna ng kaguluhan. Hindi raw po nakatakbo eh. Abay, hindi na ito biro. Matagal na rin akong hindi nakakatanggap ng ganitong balita. Sa palagay ko, Kiko, kailangan natin maganda. Baka hindi magtagal, ay dito naman sila sumalakay sa atin. Kung kailangan niyo po ng tulong, nandito lang naman po ako. Hindi man po ako kasing galing niyo. Kaya ko naman pong gumamit ng 2x2 para panghampas sa kanila. Alam mo, kaya ka nasibak sa trabaho mo sa gasolinahan. Hindi dahil malas ka, kundi dahil para ka talaga sa ganitong uri ng gawain, Kiko. Dito nakalaan ang buhay mo. Kaya nga nilapitan kita. Kasi ramdam ko na pareho tayo ng gusto. Naku, Nanang, nung una mo nga po akong isinama sa pakikipaglaban sa aswang, akala ko biro lang eh. Akala ko kwento-kwento lang ng matatanda para takutin ng mga bata. Pero nang ako na mismo nakakita, Diyos ko po, hindi ko alam kung matatakot ako o hindi maniniwala sa nakita ko. Parang binabangungot ako nun eh. Natural lang ya, Kiko. Lahat naman sa unang beses ay nakakatakot. Lalo na kung buhay nang nakataya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay binibigyan ng kakayahang makakita at lumaban sa kasamaan.
Ibig sabihin, may misyon ka. Malay mo, ikaw ang pumalit sa akin kapag wala na ako. Sinanang talaga oh. Kung ano-anong pinagsasabi. Ang lakas niyo pa po kaya. Malakas pa ako, Kiko. Pero hindi naman paghabang buhay ang lakas ko. Kaya nga, nagpapasalamat ako na nandito ka. Kahit papano, alam mo na ang mga iilang hakbang para puksain ang mga aswang. Itigil niyo na nga po ang kakaganyan, Nanang Laling. Para namang namamaalam na kayo eh. Pero alam niyo po, minsan nga po iniisip ko, baka nagkamali lang po ako ng pinasukan. Pero tuwing sumasagi po sa isip kong may mga taong walang laban, parang gusto kong ipagpatuloy ito kahit nakakatakot. Yan ang tamang puso, Kiko. Hindi lakas o tapag laga kailangan. Laban ito na kailangan din ng malasakit sa kapwa. Dahil kapag puso na ang pinairal mo, kahit ang pinakamatinding nilalang ng dilim, ay matitinag din. Nanang, minsan nga po ay napapatanong ako sa sarili ko. Kung hanggang kailan natin to gagawin. Hindi po ba kayo napapagod? Napapagod din naman ako, Kiko. Pero hindi ako pwedeng tumigil hanggat may inosenteng nabibiktima. Isa pa, ngayon na nandito ka, baka ito na ang panahon para may magpatuloy sa aking sinimulan. Sinanang Laling talaga o yan ka na naman eh. Bakit po ba ako? Naku Nanang, parang di ko kaya yun eh. Kaya mo, Kiko. Bawat sugat at bawat takot ay patunay na hindi basta-basta sumusuko ang isang tao. Tandaan mo, hindi ka na basta trabahador sa paggawaan ng ataon na ito. Isa ka ng tagapagtanggol ng baryo. Naku kinakamatis na po ang tenga ko sa papuri nyo, pero salamat po Nanang. Hindi ko man po alam ang lahat, pero pangako ko po, hindi ko po kayo bibiguin. Lalaban ako para sa baryo at para sa mga taong umaasa sa atin. Yan ang gusto ko sa iyo, Kiko. Gaya ka rin ng tatay mo. Kung hindi lang talaga namatay yun ng dahil sa aswang, baka siya nakatuwang ko ngayon sa pagpuksa ng mga halimaw na ito. Natahimik ako nang banggitin ni Nanang Laling si tatay. Hindi ko kasi siya nasilayan dahil maliit pa lang ako nang mamatay siya. Sabi ng iilan, ipinapanganak daw ako nang biglang may malakas na kalabog sa bubungan namin. Binubutas na raw ng aswang ang bubong. Balak daw akong kunin, pero nakipaglaban si tatay. Natalo niya ang aswang, pero bago ito tuluyang tumakas, ibinaon daw nito ang mahaba at matalim nitong kuko sa leeg ni tatay. Sa talim daw ng kuko nito, napugot ang ulo ng tatay ko. Akala ko dati, gawa-gawa lang nila yon para hindi na ako mangulit na malaman kung anong nangyari sa pagkawala ni tatay. Pero simula nang lumaki ako, ramdam kong parang may distansya si mama sa akin. Siguro dahil ako ang paalala sa kanya ng pagkawala ni tatay. Oh, bakit parang natahimik ka dyan, Kiko? Para ka biglang nawala sa sarili ah. Ha? Wala naman po Nanang. Naisip ko lang po na siguro kung hindi po namatay si tatay dahil sa mga aswang, baka mas maayos po ang pakikitungo sa akin ni mama. Baka hindi siya laging malamig at tahimik kapag ako ang kasama niya. Minsan nga po pakiramdam ko, ayaw po niya sa akin eh. Ay nako, Kiko. Huwag mong dibdibin yan. Ang nanay mo, ewan ko ba, makitid talaga minsan ang isip. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ikaw ang pinagbubuntunan niya ng galit sa pagkawala ng tatay mo. Para bang kasalanan mo kung bakit nangyari yon? Di mo nga alam ang mundo nung panahong yon. Wala ka pang kabawag-buwang. Tapos ngayon ikaw pa ang nagtitiis sa ugali niya. Hindi tama yung Kiko. Kahit na nga po anong gawin ko, parang wala pa rin siyang nakikitang tama sa akin eh. Kahit anong tulong ang gawin ko para sa kanya,
lagi pa rin akong mali. Hay nako, ganyan talaga siguro kapag masyadong mabigat ang dinadala. Hindi pa rin siya nakakawala sa sakit ng pagkawala ng tatay mo. Pero tandaan mo, hindi kasalanan yon. Sa totoo lang, ikaw pa nga ang tanging alaala niya sa lalaking minahal niya noon. Kaya sana balang araw, matutunan ka rin niyang pakisamahan ng maayos. Mukha namang mahal ka ng nanay mo eh. Sadyang hindi lang niya matanggap ang nangyari dati. Hayaan niyo na po, Nanang. Ganun talaga siguro eh. Matagal ko na rin namang tinanggap na ganun talaga si Mama. Hay nako, hindi dapat ganyan. Hindi ka naman masamang anak. Hayaan mo. Minsan isang araw kakausapin ko nanay mo. Sasabihin ko sa kanya na tratuhin ka naman ang tama. Yung tipong mararamdaman mo na may ina ka. Hindi mo kailangan palaging tiisin yan. Ay nako, Diyos ko. At sarap regaluhan ng nanay mo ng ataol at ipasok sa roon ang buhay. Gigil na gigil ako sa kanya. Nanang naman, huwag naman po ganun. Nanay ko pa rin yun. Basta. Kakausapin ko yon at isang maling salita lang niya tungkol sa iyo. Hahambalusin ko talaga sa nito tungkod ko. Naku, wag na po, Nanang. Malaki na po ako. Marunong na po akong umintindi. Siguro, mas mabuti na rin po yung ganito. Hayaan na lang natin siya. Ayoko na pong dagdagan pa ang bigat ng loob niya. Pero Kiko, hindi mo na makasalanan ang nangyari doon. Hindi ka dapat ituring na parang wala kang halaga. Kung ako nga lang ang masusunod, at kung ako nanay mo, baka araw-araw kitang ipagluluto ng masasarap na pagkain at ng paborito mo para lamang maramdaman mo na may nagmamahal sa'yo na isang ina. Salamat po, Nanang ha. Kahit papaano po, nararamdaman ko pong may nag-aalala para sa akin. Ewan ko ba riyan sa nanay mo? Masyadong manhid. Intindihin na lang po natin si Mama. Saka minsan naman lumalambing naman siya sa akin. Kapag may kailangan nga lang. At kapag may pera akong ibinibigay. Lalo na kapag may pangmadyong siya. Nagiging masaya naman siya. Pinakikisamahan niya ako. Ay, nako Kiko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa sa'yo. Pero tandaan mo anak, hindi mo kailangan bilhin ang pagmamahal ng kahit na sino. Lalo na ng nanay mo. Darating din ang araw. Marirealize din niya kung gaano kabuti ang anak na meron siya. Sana nga po, Nanang. Pero sa ngayon, ayos na po akong ganito. Basta nandiyan pa rin kayo sa akin. Sapat na po yun. Abay, siyempre naman, Kiko. Hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan. Kung ganun po, wag na lang po natin pagtuunan ng pansin si Mama. Mabuti pa po't. Halina po kayo. Tara na po, Nanang. Kain na po tayo ng tanghalian. Niluto ko po yung paborito niyong ginisang ampalaya. Nilagyan ko rin po ng itlog. Mauna ka na, Kiko. Busog pa ako. Kaninang umagay, maaga akong gumising para maglaga ng saging. Yun na rin naman ang almusal ko. At hanggang tanghalian na ito. Pero sige, titikman ko mamaya yan. Baka masarap ang luto mo ngayon. Sige po. Huwag niyo pong palalampasin, Nanang ha. Sayang naman po ang pagod ko. Oo na. Kahit walang lasa ang mga niluluto mo. Pero teka nga pala. Naalala ko yung itim na ahas na pinaalagaan ko. Mataba na ba yon? Opo, Nanang. Mataba na po at parang mas maamo na po. Hindi na po kagaya dati na panay po ang sirit na para pong manunuklaw. Kapag nilalapitan ko po, umiikot lang po sa kahoy at nakatingin sa akin. Magaling. Ibig sabihin, nasasanay na talaga yon sa presensya mo. Malakas talaga ang loob mo, Kiko. Isang bagay kung kaya madali nating natatalo ang mga aswang tuwing nakikipaglaban tayo sa kanila. Hindi lahat ng tao kayang lumapit sa ganong hayop nang walang takot. Lalo na at makabandag yon. Nakakatakot naman po talaga Nakasanayan ko na lang din po. Lalo na at ako po nagpapakain araw-araw.
Magaling, magaling. Kung ganon, matapos mo sa trabaho mamaya, dalhin mo agad sa akin. Doon sa silid ng ritual. May kailangan akong gawin ngayong gabi. Mahalaga yun, Kiko. Sa silid po ng ritual, Nanang? Oo. Huwag kang matatakot, Kiko. Basta gawin mo lang ang inuutos ko. At huwag ka nang magtatanong pa. May dahilan kung bakit kailangan ko ang ahas na yon ngayong gabi. Opo, Nanang Laling. Pagkatapos ko po sa trabaho mamaya, dadaling ko po agad sa inyo. Sige. At Kiko, saka pala, siguraduhin mong walang ibang makakakita, ha? Ayokong may makakaalam ng gagawin ko. Opo, Nanang. Ako lang po magdadala. Sige na, kumain ka na. Kailangan mong malakas mamayang gabi. At may lalakarin tayo. Ay saka pala, dalhin mo sa akin ang ahas sa pagpatak ng 6:00 ng gabi. Opo, Nanang Laling. Iniwan ko muna si Nanang Laling para kumain ng tanghalian. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa trabaho sa pagawaan ng ataul. Maghapon akong nagliya at nagbuhat ng kahoy hanggang sa mag-5 na ng hapon. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga kasamahan ko, kaya nagpasya na rin akong mag-ayos na. Katabi lang din ng pagawaan ng ataul ang bahay ni Nanang Laling. Naalala ko ang bili niya tungkol sa itim na ahas. Nadalhin ito sa kanya pagpatak ng 6:00 ng gabi. Kaya pumunta ako sa likod ng bahay niya at marang binuksan ang kulungang pinaglalagyan nito. Gumapang palabas ang ahas. Mataba na ito, hindi gaya ng dinala ito ni Nanang Laling. Kumikintab din ang itim na balat nito. Kinuha ko ang ahas ng maingat at nilagay sa bayong, gaya ng sinabi ni Nanang. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, dinala ko na ito sa silid kung saan siya madalas nagsasagawa ng ritual. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang amoy ng insenso at kandila. Nakita ko si Nanang Laling. Nakaluhod siya at nakapikit ang mga mata habang nakaharap sa insenso. At tila may inuusal na dasal na hindi ko maintindihan. Kiko, halika rito. Sabayan mo ko sa pag-usal na dasal. Ano naman po ang dasal na dadasalin ko, Nanang Laling? Wala naman po akong alam sa mga inuusal niyong dasal eh. Baka po magkamali lang ako. Oo nga pala. Hindi pa nga pala kita naturuan ng mga dasal at orasyon ko para sa mga aswang. Sayang, dapat matagal na kitang nasanay. Saglit lang, kukunin ko muna ang aking aklat ng kaalaman. Tumayo si Nanang Laling at dahan-dahang naglakad patungo sa lumang aparador. Maingat niyang binuksan ang pintuan nito. Mula sa loob ng aparador, kinuha niya ang isang itim at lumang libro na may nakasulat na mga simbolo ng baybayin sa takip. Makapal ang libro. Hindi ako sigurado, pero palagay ko ang takip nito ay gawa sa balat ng isang hayop. Bahagyan na rin itong nababalot ng alikabok para bang matagal nang hindi nagagamit. Aklat ng kaalaman, Nanang. Ano naman po yun? Ito, Kiko. Ito ang aklat na mga dasal at orasyon para sa mga aswang. Ang mga salita sa loob nito ay mga salitang ipinasa at isinulat ng mga kanununuan namin. Dito nakasulat ang mga panalangin na kayang magpahina sa mga aswang, pati na rin ang mga dasal na kayang magpagaling sa mga sugat na dulot nila. Parang kakaiba po yan, Nanang ah. Parang luma na, pero may kakaiba sa libro. Para pong buhay ang mga letra, para bang sumasayaw ang mga letra sa takip ng libro eh. Teka, ako lang po bang nakakapansin? Gumagalaw po? Ganyan talaga yan. Hindi basta-basta ang librong ito. Nabubuhay yan sa dasal ng may hawak. Kaya nga kailangan mong matutunan ang mga nasa loob nito. Lalo na ngayon na nararamdaman kong lumalakas na naman ang mga aswang. Lumalakas po? Paano niyo naman po nasasabi yun? Kasi ramdam ko, Kiko.
sa ihip ng hangin at sa bawat atungal ng mga aso tuwing hating gabi. Iba na ngayon ang galaw ng mga aswang. Hindi na tulad ng dati na nagtatago lang. Ngayon, para bang pinapalibutan na nila tayo. Wala na silang pinipiling bibiktimahin, bata man o matanda. Nanang, kung ganitong lumalakas na po pala sila, palagay niyo po, kaya-kaya natin sila? Kaya-kaya natin sila, Kiko. Kaya nga, gusto kong matutunan mo ang mga dasal at orasyon para handa ka sa pagsalakay nila. Hindi habang buhay kasama mo ko at ako magpoprotekta sa iyo. Kailangang ikaw mismo marunong kang lumaban. Opo, Nanang Laling. Kung yan po ang gusto nyo, pag-aaralan ko po. Kahit nakakatakot po. Gusto ko po kayo matulungan. Mabuti na ba, Kiko? Basta huwag kang matakot. Ang mga salitang nasa librong ito, kapag ginamit ng tama, kayang magpahina at makatalo ng mga aswang. Pero kapag ginamit ng mali, baka ikaw mismo ang lamunin ng kapangyarihang nasa loob nito. Ano pong ibig nyo sabihin, Nanang Laling? Paano po ako malalaman ng dasal? Dasal lang naman po yan, di ba? Marahang umiling si Nanang Laling at bahagyang hinaplos ang takip ng librong hawak niya. Hindi lahat ng dasal ay banal, Kiko. May mga dasal na ginagamit para tumawag ng liwanag. Makakapagpahina o makakapuksa sa mga aswang. Pero may mga dasal din na kayang gisingin ang dilim. Ang librong ito, hindi karaniwang aklat. Buhay ito. Buhay ito, Kiko. At nakikinig sa taong bumibigkas na mga salita rito. Kapag hindi ka handa sa bigat ng dasal, pwede nitong kainin ang lakas ng loob mo, pati ang kaluluwa mo. Hala, nakakatakot naman po pala yan, Nanang Laling. Paano po kung magkamali ka? Hindi po ba? Kaya nga pag-aralan mo dapat na maigi ang bawat dasal. Huwag padalos-dalos. Alam mo, Nanang Laling, iba ang pakiramdam ko ngayon. Palagay ko, dahil dyan sa libro nyo, para bang ang init po ng paligid at may kakaiba po sa hangin. Oo, Kiko. Ramdam mo rin pala. Ibig sabihin, tama ako. Namana mo nga talaga ang dugon tulad ng sanamayapa mong tatay. May malakas ka rin pakiramdam kagaya niya. Pero ito ang tandaan mo, Kiko. Hindi ito laruan. Ang bawat salitang bibigkasin mo, may kapalit. Bawat orasyon, may hinihinging kapangyarihang kapalit ng iyong dugo, pagod o minsan ng isang kaluluwa at alaala kapag hindi ginamit sa tama. Alaala, Nanang Laling? Paano pong alaala? Mabubura po yung memorya mo? Kapag masyadong malakas ang dasal, may mga pagkakataong binubura ng aklat ang ilang bahagi ng iyong nakaraan. Parang binabayaran mo ng memorya mo ang bawat dasal na hindi mo kayang bitiwan. Kaya kailangan mong maging matatag, Kiko. Dapat matapang ka. Kapag sinimulan mo na ito, wala nang atrasan pa. Nanang, kung ganun po, bakit pa natin kailangan pang gamitin ang mga dasal na yan? Hindi po ba mas ligtas kung iwasan na lang natin ang mga aswang? Kung ganun lang kadali, matagal ko na sana ginawa yon. Pero hindi na panahon ng pag-iwas, Kiko. Masyado na silang mabagsik. Baka bukas, hindi na tayo ang naghahanda ng dasal. Baka tayo na mismo ang pinagdadasalan ng iba. Naiintindihan ko po, Nanang. Sige po, kahit nakakatakot, handa po akong itapon ang takot ko. Kasi gusto ko pong matutunan to. Para sa susunod po natin pakikipaglaban sa mga aswang kayang-kaya ko na po silang talunin. Ganda na gusto kong marinig sa'yo, Kiko. Matapang at may puso. Pero tandaan mo, Kiko, ang tunay na tapang ay hindi lang yung marunong kang lumaban. Kailangan marunong ka ring makinig, marunong umanawa. Hindi sa lahat ng oras, lakas-lakas sa data. Paghusayan mo, Kiko.
Nararamdaman ko na humihina na ako. Lalo na tuwing gabi, parang unti-unting nauubos ang lakas ko. Kaya kung sakaling dumating man ang araw na wala na ako, Kiko, gusto kong malaman mong hindi ako natatakot. Dahil alam kong nandiyan ka at kaya mong saluhin ang mga maiiwan kong tungkulin. Ay nako Nanang, ito na naman tayo eh. Ito yung pinakayokong pag-usapan natin palagi eh. Parang lagi niyo pong sinasabi na malapit na kayong mamatay. Hindi ba pwedeng isipin muna natin na matagal pa yun? Keiko, wala namang gustong mawala. Pero may mga bagay talaga dumarating kahit ayaw natin. Kaya habang may oras pa ako, gusto kong ihanda ka. Hindi dahil excited akong mamatay. Kundi dahil gusto kong siguraduhin kaya mong magpatuloy kahit wala na ako sa tabi mo. Ano ba naman ito? Pero Nanang, kahit hindi po tayo magkadugo, itinuturing ko na po kayong parang pamilya ko. Parang pangalawang ina. Hindi ko po alam kung kaya ko yan na mag-isa. Hindi ko nga po lubos maintindihan lahat ng mga ritual na to eh. Tapos gusto niyo pong ipasa sa akin kagad. Grabe naman po kayo, Nanang Laling. Alam kong mabigat, Kiko. Pero hindi ko rin pinili ang tungkulin na ito. Ipinasa lang din sa akin ng lola ko noon. Tulad ng kung paano ko ipapasa sa iyo sa mga nalalapit na panahon. Tungkulin ito, Kiko. Kaya kahit ayaw mo man, kailangan mong gampanan. At sa nakikita ko, ikaw lang ang may lakas ng loob para ipagpatuloy ito. Nanang, kung totoo man pong darating ang araw na yon, pangako ko, hindi ko tatakbuhan yung mga iiwan yung tungkulin. Pero sana habang nandito pa po kayo, wag muna natin pag-usapan yung mga ganyang bagay. Ang pangit po kasing pakinggan eh. Gusto ko po kayo makasama ng mas matagal pa. Sige, Kiko. Kung yun ang gusto mo, hindi na natin pag-uusapan. Pero tandaan mo, kapag dumating ang panahon, alam ko namang handa ka na. Sana po. Pero hindi pa ngayon yung panahon na yun, Nanang Laling. Alam mo ba, Kiko, nagamit ang mga dasal sa librong ito. Kahit wala ako, maririnig mo pa rin ang boses ko sa bawat salita ang bibigkasin mo. Para bang nasa tabi mo lang ako at gumagabay sa'yo. We, totoo po ba yan, Nanang Laling? Hindi lang po ba kwento yan? Totoo ang sinasabi ko, Kiko. Ganun ka makapangyarihan ang aklat na ito. Asa ka pala nakalimutan ko. Kapag ginamit mo ito nang may galit o takot, babalik sa'yo yung kapangyarihang yon. Pero kapag ginamit mo nang may kabutihan sa puso, tutulungan ka nitong ipagtanggol ang sarili mo at ang mga taong mahal mo. Kaya nga, sa masasama mo lang ito, pwedeng gamitin. Ang galing po pala, Nanang. Ang astig po kung ganun. Parang hindi ako makapaniwala. Parang sa palabas ko lang ito napapanood ah. Kahit ako rin nung una, hindi makapaniwala. Pero tignan mo ako ngayon. Ang dami ko ng pinagdaanan at karanasan sa mga aswang. Ang mahalaga sa ngayon, matutunan mong gamitin itong libro na ito ng maayos. Sige po, Nanang. Promise. Gagamitin ko rin po to sa masasama. Mabuti. O sige, Kiko. Simulan na natin ang unang dasal ng liwanag. Ang dasal ng nagpapakita kung karapat-dapat kang humawak na kapangyarihang taglay ng aklat na ito. Dasal ng liwanag? Ano po yun, Nanang Laling? Isa yung dasal ng pagsubok, Kiko. Sinusukat nito hindi lang ang lakas ng loob mo, kundi pati ang kabutihan ng puso mo. Kasi tandaan mo, ang dasal ng liwanag, hindi yan tumatalab sa mga pusong marumi o puno ng galit. Paano ko naman po malalaman kung karapat-dapat nga ako? Kinuha ni Nanang Laling ang maliit na patalim sa kanyang tabi. Sa kanya ito binulungan ng kung anong salita. Simple lang, Kiko. Susugatan ko ang iyong palad. Isang maliit na hiwa lang. At kung totoo talaga ang loob mo,
Kung malinis ang iyong hangarin, maghihilom yan gamit ang unang dasal sa aklat. Ganun po ba? Sige po, Nanang. Gagawin ko. Kahit nakakatakot. Huwag kang matakot, Kiko. Ang sakit na mararamdaman mo ay saglit lang. Pero ang matutunan mo ay panghabang buhay. Handa ka na ba? Opo. Handa na po ako, Nanang Laling. Magaling. Tandaan mo lang, habang binabasa mo ang dasal, isipin mo lang ang liwanag. Huwag kang bibitaw sa paniniwala mo. Kahit maramdaman mong dumadaloy ang init sa sugat mo, doon malalaman kung tunay kang anak ng liwanag o ng dilim. Pero tandaan mo rin, kapag nasimulan na, wala nang atrasan. Hindi ka na basta-basta magiging karaniwang tao. Opo, Nanang Laling. Handa na po ako. Bumuntong hininga ko nang sugatan ni Nanang Laling ang palad ko. Ramdam ko ang hapdi habang dahan-dahan niyang pinapatak ang dugo ko sa takip ng itim na libro. Pagkatapos ay inutusan niya akong buksan ito. Pagbukas ko ng libro, bigla kong naramdaman ang matinding init na parang nasa loob ako ng lutuan. Gusto ko ng bitiwan. Pero naalala ko ang bilin ni Nanang na huwag akong bibitaw kahit na anong mangyari, kaya pinilit ko na magpatuloy. Binasa ko ang mga salitang nakasulat sa baybayin, kahit hindi ko alam kung paano ko yun magagawa. Habang binibigkas ko ang mga salita, may malamig na hangin na dumaan, tapos biglang may liwanag na lumabas mula sa sugat ko. Nasilaw ako sa sobrang liwanag. Pero nang unti-unti itong nawala, napansin kong wala na rin ang sugat ko at tuluyang naghilom sa palad ko. Nakangiti si Nanang Laling at ako naman ay natulala sa gulat. Hindi ko akalaing magagawa ko yon. Sabi ko na sa iyo, kagaya ka kita, Kiko. May dugo ka ng liwanag. Nanang Laling, tapos na po ba? Anong tapos? Nagsisimula pa lang tayo. Ano po sunod na gagawin? Kinuha ni Nanang Laling ang isang malaking kawa na nasa sulok ng silid. Sa loob nito ay may mga uling at piraso ng kahoy. Maingat niyang inilagay sa gitna ng sahig. Saka sinindihan. Ilang saglit lang, nagliyab ang apoy at kumalat ang mainit na liwanag sa buong silid. Kumuha rin siya ng baso at itinabi ito sa kawa. Maging ang patalim, ginamit niya kanina, panghiwa sa palad ko. Kunin mo ang itim na ahas sa bayong na pinaglagyan mo. Nanang Laling, kinakabahan po ako sa inyo. Ano pong gagawin niyo? Magtiwala ka lang sa akin, Kiko. Alam ko ang ginagawa ko. Nanginginig ang kamay ko nang inabot ko ang bayong na sisidlan ng itim na ahas. Dahan-dahang binuksan yun ni Nanang Laling at maingat niyang hinawakan sa ulo ang gumagalaw pang ahas. Ilang sandali lang, kinuha niya ang kutsilyong nasa tabi at nang walang alinlangang mabilis niyang hiniwa ang ulo nito. Napasinghap ako sa gulat habang ang ulo ng ahas ay hinagis niya sa nagliliyab na apoy sa kawa. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balat nito. Kinuha naman ni Nanang Laling ang isang baso at sinahod doon ang tumutulong dugo ng ahas. Nang tuluyang maubos ang dugo, isinunod niyang itapon sa apoy ang katawan ng hayop. Matapos yun, itinaas niya ang baso. Parang may dasal siyang binubulong. Sa kanya, pinaikot-ikot ang baso sa apoy bago niya dahan-dahang ininom ang dugo ng ahas. Napatitig na lang ako, hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Nanang Laling, kadiri ka naman. Bakit niyo po ininom ang dugo ng ahas na yun? Hindi ka man lang ba ng diri? Paano kung may kamandag pala yun? Baka mamaya bigla kang tumirik. Hindi ka nga namatay sa pagpuksa sa mga aswang, pero mamamatay ka naman sa kamandag ng ahas.
Hay nako, Kiko, huwag kang ang kabahan. Ikaw talaga bata ka, oo. Sinabi ko na sa'yo na alam ko ang ginagawa ko. Kaya manood ka lang at magtiwala. Paano naman po kung hindi kakabahan ng laling kanina lang? Boy pa yung ahas. Ngayon, iniinom niyo ng dugo na parang tubig. May dahilan ang lahat ng ginagawa ko, Kiko. Hindi ako basta lang umiinom ng dugo nang walang dahilan. Ang dugo ng ahas na yan ang isa sa mga sinaunang sangkap ng ritual ng pagpapalakas at paghahanda. Ritual ng pagpapalakas? Bakit hindi na lang po gatas o gamot o kahit sabaw ng manok ang ininom nyo? Bakit kailangan dugo pa ng ahas? Kung pampalakas lang pala, di sana uminom na lang kayo ng vitamins. Yan, walang kasiguraduhan yan . Palabiro ka talaga, Kiko. Hindi po ako nagbibiro na ng laling, seryoso po ako. Kung ganun lang sana kadali. Gaya ng iniisip mo baka matagal nang nawala ang mga aswang sa mundo. Pero ang pakikipaglaban sa kanila, hindi lang lakas ng katawan na kailangan. Kailangan mo ring linisin ang kaloob-looban mo, ang isipan mo, at sa dugo ng ahas naroon ang kapangyarihang yon. Ano naman pong kinalaman ng dugo ng ahas sa paglilinis po ng loob? Ang alam ko po sa ahas tuso yan, mapanganib, at puro kamandag. Tama ka riyan. Tuso at mapanganib nga sila. Pero may hindi alam ang karamihan. Ang ahas, Kiko, ay simbolo rin ng pagbabagong buhay. Bawat taon, kapag nakita mo ang ahas sa gubat, mapapansin mong naglalagas sila ng balat. Ibig sabihin, marunong silang magpalit, magbagong buhay. Kaya sa mga sinaunang manggagamot at tagapangalaga ng liwanag, ang dugo ng ahas, maging ang pinagbalatan nila, ay itinuturing na panibagong lakas, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Pero Nanang, hindi ka po ba natatakot? Mamaya kung anong mangyari sa inyo. Hindi po ba't napulot niyo lang po ang ahas na yun sa gubat? Mamaya may sumpa pala yun. May sumpa nga ito. Pero ang sumpa na yun ay para labag sa mga taong marumi ang puso. Hindi ko iinumin kung hindi ako sigurado sa sarili ko, Kiko. Alam ko ang ginagawa ko. Bago pa ako maging tagapangalaga ng mga dasal at orasyon, sinubok din ako ng mga ninuno ko. Hala, mga ninuno mo? Paano po? Ang dugo ng ahas ay banal sa lahi namin. Isa itong ritual na ginagawa kapag nararamdaman naming lumalakas ang dilim sa paligid. Nakakatakot naman po, Nanang Laling. At nakakabilib ka po. Ang astig nyo rin po tignan. Tignan nyo po itong silid ng ritual nyo. Ang daming mga kakaibang gamit dito. Akala ko dati, puro pampataboy lang ng lamok ang mga yan . Yung pala, may ibang paggagamitan para dyan. Nako, Kiko. Kung lamok lang ang kalaban natin, matagal na sana akong nagpahinga. Pero ang kalaban natin, Kiko, ay mga nilalang na ang laman ay galit, inggit at gutom. Pero Nanang, hindi niyo po ba naiisip na parang delikado? Hindi ka ho ba natatakot? Parang ni minsan, hindi pa kita nakitang natakot. Natatakot din ako, Kiko. Lahat naman ng taong lumalaban sa aswang ay natatakot. Pero alam mo kung ano ang pagkakaiba ko? Hindi ako nagpapakain sa takot ko. Ginagawa ko pa tong sandata. Dahil kung hahayaan mo lamunin ka ng takot, mas madali kang lalamunin ng dilim. Nanang Laling, kapag po ba uminom po kayo ng dugo ng ahas, parang panibagong lakas na po yun sa inyo? Oo, pero hindi ibig sabihin na pwede kong gawin ito kahit kailan ko gusto. Bawal abusuhin ng kapangyarihan ng dugo. Kapag sobra-sobra, nagiging lason din. Gaya nga ng sabi mo, makamandag, di ba? Kaya may tamang panahon lang kung kailan ito iniinom. Gaya ngayon, kapag bilog lang ang buwan. Kaya pala, kagabi pa po kita naririnig na may binubulong habang nakatitig sa buwan. Akala ko po nagdadasal lang po kayo. Nagdadasal nga ako,
Pero hindi lang basta orasyon. Kinakausap ko ang mga ninuno. Humihingi ako ng basbas nila. Lahat ng ritual ko, Kiko, hindi ko basta ginagawa na walang pahintulot. Sa susunod, kapag gaya na kita, at kapag namatay na ako, sa akin ka na rin, bubulong at hihingi ng basbas. Nanang Laling, alam mo ikaw, parang mas excited ka pang mamatay kaysa pumatay ng aswang. Kung alam mo lang, kung gaano ko nakagustong makasama ang yumao kong asawa. Pero Nanang, hindi mo ba pwedeng ituro na lang lahat yan sa akin nang hindi mo na kailangan pang masaktan o uminom ng kung ano-ano dyan? Ako po ang kinikilabutan sa ginagawa niyo eh. Darating tayo, Kiko. Pero hindi pa ngayon. Bago mo maintindihan ang kapangyarihan ng mga dasal, dapat mo munang maramdaman kung gaano kabigat ang responsibilidad na dala nito. Hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan mo ring maranasan ang hirap at takot para matutunan mong igalang ang kapangyarihan mo. Ang hirap naman po. Parang puro pagsubok na lang ah. Ganyan talaga ang landas ng mga tagapangalaga. Ano po ba yung una niyong naramdaman nung una kong uminom ng dugo ng ahas? Ang unang beses akala ko mababatay ako. Mainit, parang sinusunog ang lalamunan ko. Lahat ng laman ko parang nilalamon ng apoy. Pero habang tumatagal, naramdaman kong parang may dumadaloy na kakaibang lakas sa akin. Naramdaman kong konektado ako sa paligid. Aba, parang magic ano po? Hindi, mas malalim pa roon. Ang galing naman po. Pasensya na po, Nanang Laling. Pero hindi pa rin po ako kumbinsido na iinom ako ng dugo ng ahas kagaya nyo. Hindi ko naman sinabi na kailangan mong gawin yon sa ngayon. Darating ang panahon, kapag naramdaman mong kailangan mo ng lakas na higit pa sa lakas mo ngayon, saka mo maiintindihan kung bakit ko to ginagawa. Kadiri naman po kasi. Biruin nyo dugo ng ahas, tapos parang tubig lang sa inyo. Hindi ka maniniwala. Nung panahon ng mga ninuno namin, ang mga dating tagapuksa ng aswang ay hindi dugo ng ahas ang iniinom. Dugo mismo ng mga napaslang nilang aswang ang kanilang iniinom. Ha? Ano po? Dugo ng aswang? Aba, grabe naman po yun. Paano nila nagagawang lunukin yun? Hindi ba sila nasusuka o natatakot? Oo, nakakadirig ang pakinggan. Pero ganun talaga, iho. Hindi yun basta ritual lang nila. Yun ay simbolo ng kanilang tagumpay, maging katapangan at pagtanggap sa kapangyarihan ng nilalang na tinalo nila. Kapag ininom nila ang dugo ng aswang, para nilang sinasabi sa dilim na hindi mo ko kayang lamunin. Ako ang lulunok sa'yo. Aba, ibang klase pala yung mga ninuno nyo, Nanang Laling. Hindi lang matapang, parang wala nang kinatatakutan na ba? Pero matagal lang natigil ang ganoong paniniwala dahil maaaring magising ang dugo ng mga aswang sa umiinom nito. Ha? Totoo po? May mga pagkakataon ding nangyayari yung Kiko. Hindi lahat ng umiinom ng dugo ng aswang ay nagtagumpay. Ang iba, hindi kinaya ang dilim ng kapangyarihan. Ang dilim na dapat nilang talunin, pero sila mismo ang nilamon. Kaya nga itinigil na yon ng mga bagong tagatugis ng aswang dahil lubhang delikado. Kaya pinalitan nyo na lang po ng dugo ng ahas. Tama. Ang ahas ay sagisag ng pagbabago. Hindi na kamatayan. May lason man, pero may lunas din sa sarili niyang katawan. Paano po kung hindi uminom ng kahit na ano? Hindi ba pwedeng dasal lang po? Sa perpektong mundo, oo. Sapat na sana ang dasal. Pero sa mundong ginagalawan natin, hindi lang mga salita ng dasal o orasyon sa aswang ang kayang pumuksa ng dilim. Kaya nga ngayon pa lang, sinasanay na kita. Kasi balang araw, ikaw na ang haharap sa mga nilalang na yon. At kapag dumating na ang oras na yon, gusto kong maramdaman mong kaya mong lumaban. Kahit walang Nanang Laling na kasama mo. Sana matagal pa po ang araw na yun, Nanang Laling.
Sa ngayon po, baka hindi ko pa po kayanin. Kahit nga po siguro dugo ng butik yung ipainom niyo sa akin eh. Talagang aayawan ko eh. Siraulo ka talaga, bata ka. Biro lang po. Naiintindihan ko po, Nanang Laling. Pero Nanang, huwag ka sanang mawala ka agad ah. Hindi ko po kaya na mag-isa. Hindi naman ako agad mawawala, Kiko. Pero gaya ng lahat ng bagay sa mundo, may hangganan din ang oras ko. Kaya habang nandito pa ako, abay matuto ka. Abay obserbahan mo ko. Alamin mo ang bawat dasal, bawat ritual. Kapag dumating ang panahon, gusto kong maramdaman kong hindi masasayang ang lahat ng tinuro ko sa'yo. Dahil kung hindi talaga, momultuhin kita. Hindi kita patutulugin. Opo, Nanang. Pangako ko po yun. Mabuti. O ngayon, magpahinga ka muna. Sige po, Nanang Laling. Matutulog na po ako. Sige na, Kiko. Magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Nanang Laling, salamat po ah. Kahit nakakatakot kayo minsan eh. Gusto ko yung mga tinuturo nyo. Wala yung Kiko. Matulog ka na nang may lakas ka para bukas. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Saglit akong natigilan at tumingin muli kay Nanang Laling. Abala na siya sa pag-aayos at pagliligpit ng mga gamit niya para sa ritual. Sige po, Nanang, mauna na po ako. Pero Nanang, kung sakaling makagawa po ako ng ritual na pampalakas gamit ang gatas at kape, ipapainom ko po sa inyo para hindi na po kayo iinom pa ng dugo ng ahas. Ay nako, Kiko. Akala ko seryoso sasabihin mo. Kung ganyan ka magpatawa, siguradong hindi nalalapit ang mga aswang sa atin. Ang sagwa! Nagtawanan pa kami ni Nanang Laling bago ko tuluyang lumabas ng silid. Pagdating ko sa kawayang higaan, humiga ako kagad pero hindi pa rin mapakali ang isipan ko sa mga sinabi niya. Paulit-ulit kong naiisip kung paano ko nagawang pagalingin ang sugat sa kamay ko gamit lang ang dasal niya. Hanggang ngayon, parang panaginip pa rin sa akin na ako raw ang papalit sa kanya bilang tagapuksa ng mga aswang kapag wala na siya. Ang bigat pakinggan ng tungkulin na yon. Parang hindi ko kakayanin, pero kung sakaling dumating ang araw na kailangan ko talagang harapin yon, handa akong subukan. Ipinikit ko na ang mga mata ko at handa na sanang matulog nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Nanang Laling. Mula sa labas ng bahay, naririnig ko ang boses ni Nanang na parabang nahihirapan siya. Kika! Lumabas ka riyan, tulungan mo ako dito, dalian mo! Huwag kang kukupad-kupad! Diyos ko! Ano po ba nangyayari, Nanang? Bilisan mo, huwag kang lalabya-labya yan! Dalhin mo yung itak sa tabi ng pinto! Agad akong tumakbo palabas. Halos madulas pa sa sahig. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang nakakabinging ungol ng isang hayop. Napahinto ako para bang tumigil ang oras sa nakakatakot nitong muka. Para siyang aso, pero may mahabang pangil at nakakakilabot na muka. Sa harap ko, si Nanang Laling, nakahandusay sa lupa. Dinadaganan siya ng isang dambuhalang aso. Itim na itim ang balat nito. Ang mata nito'y mapula at alam kong hindi yun simpleng aso lang. Diyos ko, ano yan? Hindi yan normal na aso Huwag kang tititig sa mga mata niya, Kiko. Bilisan mo yung itak. Dalhin mo rito. Nanginginig akong tumakbo. Kinuha ko ang lumang itak sa tabi ng dingding ng pintuan ni Nanang Laling. Halos mabitiwan ko yun sa panginginig ng kamay ko. Kahit ilang ulit na kaming lumalaban sa mga aswang, hindi ko pa rin napigilan ang hindi matakot at manginig tuwing ginagawa namin to. Heto na po, Nanang Laling! Ihagis mo sa akin! Bilisan mo! Inihagis ko ang itak. Nasalo ni Nanang Laling at agad niyang hinampas ang dambuhalang aso sa leeg. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw.
na parabang pinaghalong tahol ng aso at iyak ng tao. Nanang, ayos lang po ba kayo? Umatras ka, Kiko. Huwag ka lalapit. Ngunit hindi ako nakinig. Nakita kong muling sumalakay ang aswang. Tumalon kay Nanang Laling at halos maabot ng pangil ang leeg niya. Mabilis kong kinuha ang isang kahoy na panggatong at inihampas ko ito sa tagiliran ng halimaw. Napasigaw ito bago lumingon sa akin. Layon mo siya! Ako ang kalabanin mo, aswang ka! Tumalikod sa akin ang aswang. Kalaunan ay umalulong ito at nang huminto siya sa pag-alulong, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Mula sa parang aso ay dahan-dahang naging parang tao, pero hubad ang katawan. Nababalot rin ng itim na balahibo sa ilang bahagi at may mga kuko siyang matutulis at matatalim. At ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Diyos ko, anong klaseng tao yan? Hindi yan tao, Kiko. Isa siyang aswang. Muling sumugod ang nilalang. Ngayon sa akin naman, sinubukan niya akong sunggaban. Napahinto ako sa takot. Nanginginig ang katawan ko. Pero bago pa man ako matumba, nakita ko si Nanang Laling na mabilis na tumayo. Hawak ang itak at mabilis niyang inundayan sa balikat ang halimaw. Dahil sa ginawa ni Nanang Laling, isang nakakakilabot na alulong ang ginawa nito. Nang makabawi, galit at malakas na suntok ang ginawad nito kay Nanang. Natumba ulit si Nanang Laling sa lupa. Pumikit ako sa kaba, hindi makapaniwala sa tindi ng laban na nasasaksiyan ko ngayon. Nanang, tumayo po kayo! Lumaban po kayo! Tumakbo ka na, Kiko! Hindi ko po kayo iiwan, Nanang! Malakas siya! Hindi mo siya kakayanin! Tinadyakan ng aswang si Nanang Laling at saka lumapit sa akin. Halos maramdaman ko ang mabahong hininga nito. Napaatras ako, ngunit napatid ang paa ko sa isang paso. Kaya natumba ako. Dahan-dahan itong lumapit sa akin. Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag kang lalapit! Ngumisi ang nilalang. Doon ko nakita ang matutulis nitong mga ngipin at ang mata nitong parang nagbabagang apoy. Amoy ko ang dugo mo. Sariwa. Matamis. Hindi mo ako makukuha. Halimaw ka! Liwanag ng apoy. Iligtas kami sa dilim. Sunugin sa impyerno ang mga halimaw. Napalingon ng aswang sa gawi ni Nanang Laling. Nakatayo na ito at hawak niya ngayon ang isang bote ng langis at ang lumang libro niya, ang aklat ng kaalaman kung saan nakasulat ang mga dasal sa pagpuksa sa mga aswang. Dahan-dahan niyang itinaas ang mga ito at sa isang iglap, biglang nagkaapoy ang paligid namin. Kumalat ang liwanag sa paligid. Kiko! Sabayan mo ako! Sabihin mo! Ano po ang uulitin ko? Liwanag ng apoy! Iligtas kami! Sige na, bilisan mo, Kiko! Sa bawat bigkas namin ni Nanang Laling, lalong lumiliwanag ang paligid. Ang aswang ay napapaatras. Kahit nagpipilit siyang lumapit, parang itinataboy siya ng hindi nakikitang puwersa. Hindi niyo ako mapipigilan. Ang dugo ng tagapuksa ay amin. Babalik ako! Ako ba ang tinutukoy niya, Nanang? Oo, Kiko. Ikaw ang pakay niya. Kaya kailangan mo lumaban. Hawakan mo itong itak at huwag kang bibitiw. Kinuha ni Nanang Laling ang itak at iniabot sa akin. Pero bago niya ito ibigay pabalik, dahan-dahan niyang sinugatan ang palad ko. Ang dugo ay tumulo sa bakal ng itak at maingat niyang ikinalat ito. Parang may kakaibang enerhiya akong naramdaman sa ginawa na yon ni Nanang Laling. Sigurado kung isang hampas mo lang yan sa halimaw, mapapasigaw na siya sa sakit. Lalo at may dugong liwanag na yan. Sige po,
Hoy, aswang! Kung gusto mong dugo ko, halika! Kunin mo! Muling sumugod ang aswang sa akin. Mabilis at mabangis ang galaw nito na para bang kapag nahuli niya ako, talagang lalasug-lasugin niya ako. Pakiramdam ko nga ng mga sandaling yon. Parang bawat hakbang niya ay yumayanig ang lupa sa paligid. Sige! Sumugod ka pa! Akala mo matatakot kami sa'yo? Kahit gaano ka pa kapangit, ay hindi mo ako masisindak! Tumayo ako ng matuwid. Kahit pa kinakabahan ako, maigpit kong hinawakan ang itak. Saka ko ito sinubukang patamaan ng saksak sa katawan. Pero mabilis itong nakailag at sa sobrang lakas ng suntok nito, natamaan ako sa balikat ng matulis nitong kuko. Mahina akong napaigik sa kirot. Tumilamsik ang dugo ko sa damit ko. Ramdam ko rin ang init na dumadaloy sa sugat na ginawa nito. Halos hindi ko na alam kung paano lalabanan ang halimaw, pero alam kong kailangan kong manatiling matatag para kay Nanang Laling at sa sarili ko. Sa kabila ng sakit, pinilit kong iangat ang itak at inobserbahan ang bawat galaw ng nilalang. Aray ko! Buwisit ka! Kiko, yung dasal ng liwanag, alalahanin mo, tinuro ko sa'yo. Ipasok mo naman sa kukote mo! Opo, liwanag ng apoy. Pagalingin ang sugat at itaboy ang dilim. Biglang kumislap ang sugat sa palad ko. Maging ang sa braso ko na nagawang masugatan ng aswang at ramdam ko ang kakaibang init na kumalat sa buong braso ko. Kakaiba ito kumpara sa init ng sugat kanina na ginawa ng aswang. Unti-unting naramdaman kong naghilom ang sugat. Napaatras ang halimaw. Halos umatras sa takot na parang nasunog siya ng apoy na hindi ko nakikita. Halos hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ramdam ko ang kapangyarihang dumadaloy sa akin na para bang pinapahina ang halimaw at pinapalakas ang loob ko sa parehong pagkakataon. Hindi ka pa handa. Hindi mo pa alam ang kapangyarihang hawak mo. Huwag mo siyang pakinggan, Kiko. Ang mga ganyang salita ay panlilin lang. Inuuto ka lang niya. Huwag ka magpapauto. Lumapit si Nanang Laling sa akin habang itinataas niya ang aklat ng kaalaman. Malinaw at malakas ang boses niya habang binabasa niya ang mga salita. Biglang kumislap at nagningning ang bawat titik sa pahina. At mula roon, lumabas ang liwanag na kulay kahil. Kumalat yon sa buong paligid at binalot ng liwanag ang lahat. Pumalibot ito sa amin. Ramdam ko ang init at lakas na dala ng liwanag na yon at napansin kong napaatras muli ang halimaw. Tila natatakot at pinipilit na lumayo sa liwanag na yon. Sa ngalan ng mga tagapangalaga ng liwanag, isumpa ka sa lupaig ito! Napasigaw ang aswang. Napahandusay at nagpaikot-ikot ito sa lupa habang unti-unting nagiging abo. Ngunit bago tuluyang matunaw, lumingon pa ito sa akin. Hindi dito nagtatapos, bata! Hahanapin ka nila! Lahat kayo! Unti-unti nang naging abo ang aswang. Pareho kami ni Nanang Laling na hingal at pagod. Pawis na pawis at ramdamang bigat ng laban sa aming mga katawan. Tahimik kaming nakatingin sa paligid. Ramdam namin ang katahimikan, ngunit alam naming hindi pa tapos ang panganib na maaaring bumalik. Napabuntong hininga na lang ako habang pilit naming pinoproseso ang lahat ng nangyari sa gabing yon. Nanang, tapos na po ba? Oo, pero hindi ibig sabihin ligtas na tayo. Kapag isa sa kanila ang namatay, mararamdaman yun ng iba. Babalik sila. Mas marami at mas mabangis. Nanang, bakit po ako? Bakit ako po ang hinahanap nila? Dahil ikaw ang may dalang liwanag, Kiko.
Hindi mo pa alam, pero simula pa lang ito ng tungkulin mo. Lalo at alam na nilang ikaw ang gusto kong pumalit sa akin. Pakiramdam ko po, hindi ko to kaya kung wala ho kayo. Nakakapanghina ng tuhod. Kanina nga po, muntik na po akong tumakbo eh. Nasasabi mo yan kasi wala na ang aswang. Pero kanina, tignan mo ang husay mo na makipaglaban, Kiko. Umpisa pa lang iyon. Marami pang mangyayari. Nanang Laling, yung sinabi po ng aswang, totoo po ba yun? Nahahanapin nila ako. Hahanapin nila tayo at tutugisin nila tayo. Oo, Kiko, totoo yun. Pero hindi mo kailangan matakot sa kanila. Hanggat nasa iyo ang liwanag, hanggat hawak mo ito, hindi ka nila malalapitan. Kailangan lang natin palakasin yon. Paano po, Nanang? Simula bukas magsasanay ka na. Ituturo ko sa iyo ang mga orasyon ng hangin at apoy. Matututo ka rin gumawa ng pananggalang at ng mga palatandaan para malaman mo kung malapit ang isa sa kanila. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Isang beses na po akong sumama sa inyo, Nanang, sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero ngayon lang po ako nakipagtuos ng ganito. Mahina po yung mga dati. Isang hampas mo lang, takbo na kagad. Tama po kayo. Parang bawat araw po, palakas po sila ng palakas. Tama ka. Pero alam ko na kaya mo, Kiko. Basta hindi mo kalilimutan ang mga itinuro ko. Basta kapag tinuruan kita, papasok sa kokote mo. Hindi yung papasok sa kabilang tenga tapos lalabas din sa kabila. Tandaan mo, ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Basta't naniniwala kang nasa loob mo ito. Napuno ang paligid ng kakaibang katahimikan. Napaupo si Nanang Laling sa gilid ko. Halatang pagod na pagod siya. Humihinga pa siya ng malalim at pilit kinokontrol ang pagod at pananakit ng katawan niya. Umupo rin ako sa tabi niya. Ramdam ko rin ang bigat ng pagod sa bawat galaw ko. Pero mas ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting pumapasok sa isip ko. Alam niyo, Nanang Laling, kanina, halos mamatay na po ako sa takot. Pero ngayon, parang iba na po yung nararamdaman ko. Parang may apoy na po sa dibdib ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Kiko. Ang tapang ay hindi basta tinuturo sa sarili. Natutuklasan mo yan kapag panahon na. At ngayong gabi, napatunayan mong isa ka na sa amin. Nanang Laling, kung babalik sila, lalaban tayo. Kayang-kaya natin sila. Ako pa ba? Bukod sa gwapo na, malakas pa. Oo na. Pumasok na tayo sa loob. Ang lamig na rito sa labas eh. Baka pinasok na ng hangin ang utak mo. Wala siya. Grabe ka naman sa akin, Nanang Laling. Pero sige po, giniginaw na rin po ako eh. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Maaga rin akong gumising dahil maraming gagawin sa paggawaan ng ataol. Si Nanang Laling naman ay abala sa pag-aayos ng mga langis at halamang gamot na panlaban sa mga aswang. Tutok ako sa trabaho nang biglang may marahang tumapik sa balikat ko. Napalingon ako at bumungad sa akin ang isang matandang lalaki na may daladalang kariton at rambutan. Kasama niya ang isang batang mga nasa 17 anyos, payat, madungis, at kung makatitig ay parang galit. Iho, bumili ka na nitong rambutan namin. Matamis to, bagong pitas lang. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa batok ko. Parang may kung anong mabigat sa hangin. Napatitig ako sa matanda. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Parang sinusuri ako, mula ulo hanggang paa. Palagi naman silang naglalako rito, pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako sanay sa kanilang presensya. Hindi kasi sila ganong kalapit sa mga tao rito. Matapos kasi nilang may mapagbentahan na isa o dalawang tao, agad silang aalis. Ilang araw din silang nawala, kaya nakakagulat na bumalik sila ngayon para magbenta na naman ulit ng paninda nilang rambutan.
Ah, pasensya na po lolo pero wala po akong pera dito eh. Sa susunod na lang po siguro kapag may extra na ako. Ano ba naman yan? Bumili ka na. Kahit isang bungkus lang. Ang dami mo namang ginagawa dyan. Siguradong may kita ka. Nagtatrabaho ko, pero hindi ibig sabihin may pera kagad. Wala pa nga akong sweldo eh. Di utang muna. Babalikan na lang namin bukas. Wag na bata. Ayoko mangutang, lalo na sa hindi ko kilala. Baka magka-problema pa tayo. Magulat na lang ako. Bigla na lang akong ipatawag sa barangay. Hindi mo kami kailangan bayaran kung ayaw mo. Basta tikman mo lang. Masarap to. Hindi mo pagsisisihan. Grabe naman yan. Anong klaseng maglalako kayo kung hindi nyo pababayaran ang binibenta nyo? Pansamantala muna akong tumigil sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ayaw kong tumingin ng direkta sa mga mata nila. Parang may kung anong kumikiliti sa likod ng ulo ko. Hindi ko maipaliwanag na para bang pinaghalong takot at kaba. Pasensya na po talaga, lolo. May trabaho pa po ako eh. Marami pang kailangan tapusin. Ang dami mo namang dahilan. Isa lang naman eh. Aba, teka lang. Kung ayoko, wag mo akong pilitin. Marami pa namang tao dyan na pwedeng bumili ng paninda niyong rambutan eh. Hindi lang naman akong tao sa baryong to. Tahimik silang nagkatitigan ng ilang segundo. Pakiramdam ko, parang bumigat ang hangin sa paligid at ang batang nagbebenta ng rambutan. Matalim pa rin ang titig sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun. Pero napansin ko na parang may konting ngisi sa gilid ng labi niya. Paglingon ko, napansin kong si Nanang Laling ay napatigil din sa ginagawa niya. Nakamasid sa amin mula sa pintuan ng bahay niya. May hawak siyang maliit na bote ng langis. Sige iyo, sa susunod na lang. Pero tandaan mo, kapag nag-alok kami sa susunod, tanggapin mo na kagad. Sayang ang pagkakataon. Pagkasabi niya nun, dahan-dahan silang lumakad palayo, pero hindi ko maiwasang mapansin na wala man lang bakas ng dumi sa lupa ang talampakan ng bata, kahit pa nakayapak lang ito. At ang mas nakakatakot, wala silang anino. Ano yung Kiko? Parang narinig ko na may tinaasan ka ng boses kanina. Wala po yun, Nanang. Yung bata lang po yun na naglalako po ng rambutan kasama po ng tatay niya. Ang kulit po kasi. Pinipilit ba naman akong bumili kahit sinabi ko nang wala akong pera? Medyo nakakatakot nga po yung tingin ng matanda eh. Parang sinusuri ako. Palagay ko, sila lang nga siguro yon. Ano po? Ang mag-amang Greg at Buknoy. Ilang beses ko na silang narinig na naglalako sa kanto ng bawat baryo sa barangay natin. Hindi mo siguro napapansin, pero bawat lugar na binibisita nila ay may nawawala. Minsan bata, minsan matanda. Laging pagkatapos bumili sa kanila. Nawawala? Baka naman nagpunta lang sa ibang lugar o umalis ng walang paalam. Ang hirap po magsalita ng tapos at magbintang. Hindi, Kiko. Kilala ko ang mga nawawala. Hindi aalis ng walang paalam at bago sila nawala, pare-pareho ang kwento. Bumili raw sila ng rambutan sa mag-amang yon. Pero, paano naman mangyayari yon, Nanang? Rambutan lang naman yun, hindi naman lason. Hindi lason, Kiko. May mga nilalang na kayang magpanggap bilang tao. Kapag natikman mo ang alok nila, doon kanila makukuha. Yon ang paraan nila para maanyayahan ang kaluluwa mo sa kanila. Kaya pala, Nanang Laling. Kaya pala parang iba ang pakiramdam ko nang tumingin sa akin yung matanda. Parang malamig, pero mainit naman. Tapos ang bigat. Kapag nakaramdam ka na ganon, sundin mo ang kutob mo. Yan ang babala sa iyo para ilayo ka sa kapahamakan. Buti at hindi mo tinanggap ang alok nila. Kaya nga po eh. Ilang linggo ko na rin minamanmanan ng dalawang yan, Kiko. Hindi ko alam kung saan sila galing, pero bigla na lamang silang lumitaw dito sa baryo. Simula noon,
Napansin ko tuwing dumadaan sila para maglako ng rambutan, laging may nangyayaring kakaiba. Kakaiba po? Ano pong ibig niyong sabihin, Nanang? Nagdududa na talaga ako sa kanila. Lalo na't sunod-sunod ang mga nawawala tuwing may bumibili sa kanila. Una, yung si Mang Ernesto. Tapos, yung mag-ina sa may kanto. Pare-pareho ang kwento bago sila nawala. Bumili raw ng rambutan sa mag-amang yon. Para bang planado ang lahat. Planado? Pero mga naglalako lang po sila ng prutas. Parang ang babaw naman, hindi ba? Paano po nila magagawa yun? Hindi lang basta naglalako, Kiko. Parang may binabantayan silang tao para gawing sunod na biktima. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang tingin ko, pinipili nila ang mga nilalapitan nila. At sa pagkakataong ito, parang ikaw ang napili nila. Ho, ako po. Pero bakit ako naman po, Nanang? Baka may nakita sila sa'yo. O baka naaamoy nila ang dugo mo. Alam mo, Kiko, may mga nilalang na hindi mo kagad makikilala. Magaling silang magtago sa anyong tao. Mapanlin lang ang aswang. Alam niyo po, Nanang, kanina kinilabutan po ako nang makita kong walang anino yung mag-ame. At kahit nakayapak, malinis po ang talampakan nila. Seryoso kaming nag-uusap ni Nanang Laling nang biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa labas. Napatingin kami ng sabay at napahinto. Agad kaming lumabas at doon namin nakita si Jessica, ang buntis naming kapitbahay, nakayuko at halos mapaupo sa gitna ng daan. Pawis na pawis siya, namumutla at nanginginig sa sakit habang mariing hawak ang kanyang tiyan. Sa tabi niya, hawak ng asawa niya ang kanyang balikat, halatang takot na takot at hindi alam ang gagawin. Nagkalat sa lupa ang mga nahulog na rambutan at nandun, ilang hakbang lang ang layo, nakatayo ang mag-amang nagbibenta ng rambutan. Nakatira silang mag-ama sa kabundukan kung saan din sila nagtatanim ng kanilang rambutan na ibinibenta. Mariin itong nakatitig kay Jessica, habang ang anak naman itong si Buknoy ay nakatingin, parang natutuwa pa sa kaguluhang nakikita. Tignan mo nga naman. Mukhang masaya pa talaga sila. Oo nga po eh. Nanang, tignan mo, nakangisi pa. Yung mukha nila, mukhang naka-jackpot eh. Lumakad kami ni Nanang palabas at habang papalapit kami, lalo pang lumakas ang sigaw ni Jessica. Halos gumulong na siya sa kalsada sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ang mga tao sa paligid ay nagsipagtakbuhan. Ang iba'y tumulong, ang iba namay napaatras sa takot. Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng masasakyan! Bigla na lang sumakit ang tiyan ng kasama ko! Wala pa naman sa tamang buwan! Tulungan niyo kami! Habang nagkakagulo ang lahat, napansin ko na muling kumukulo ang langis sa kamay ni Nanang Laling. Mabilis ko itong tinakpan ng palad, pero hindi pa rin huminto ang pag-init ng kulo nito. Ito na nga ba sinasabi ko? Lalo pang tumindi ang sigawan at kaguluhan. Ang mga aso sa paligid ay umaalulong kahit tirik na tirik ang araw. Kiko, kumuha ka sa loob ng asin na may basbas at dasal. Bilisan mo! Agad akong tumakbo papasok habang si Nanang Laling ay lumapit kay Jessica at pilit pinakalma ito. Sa gilid, nakikita ko rin na hindi umaalis sa kinatatayuan ang mag-amang Greg at Buknoy. Nakamasid lang, para bang may hinihintay. Nang makalabas ako, agad kong dinala kay Nanang Laling ang asin na sinabi niya. Mabilis niya itong kinuha sa akin at walang pag-aalinlangang isinaboy niya yung kay Jessica habang patuloy itong napapahiyaw sa sakit. Tibayan mo, Jessica! Paglabanan mo! Ngunit kahit paulit-ulit niyang binubudburan ng asin at pinapahiran ng langi si Jessica, hindi pa rin humuhupa ang sakit. Lalong lumakas ang kanyang sigaw at nakita naming dinudugo na siya. Ang asawa niya ay halos maiyak na sa takot. May masamang nangyayari dito, Kiko. Hindi ito normal na panganganak lang.
Makalipas ang ilang minuto, dumating din ang tricycle at mabilis nilang isinakay si Jessica. Patuloy pa rin siyang umiiyak habang yakap ng asawa. Kinabukasan, dumating ang balita mula sa ospital. Nakaligtas si Jessica pero halos mawala ng dugo. Ang mas masakit, ang sanggol na ipinanganak niya ay hindi na umabot. Buhay pa raw sana pero nagkaroon ng komplikasyon sa loob ng sinapupunan. Sa gilid ko, nakita kong nakatayo si Nanang Laling. Wala siyang imik pero mababasa sa mukha niya ang lungkot at pag-aalala. Hindi maaari ito. Iba talaga ang kutob ko, Kiko. Hindi ako mapalagay mula nang nanganak ng biglaan si Jessica. Para bang may kung anong hindi tamang nangyayari. Kahit ako rin naman po, Nanang Laling hanggang ngayon, nanginginig pa rin po ako kapag naaalala ko po yung itsura ni Jessica. Parang hindi nga po normal ang nangyari. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Malakas at masigla pa siya. Tapos bigla na lamang nangyari yon. Nawala man lang senyales. At yung mag-ama po, nandun po sila, di ba? Kita kong nakatayo lang sa isang tabi. Hindi man lang tumulong. Pero parang aliw na aliw pa sa nangyayari. Yan din nga ang napansin ko. Yung ngisi ng batang yon. Nako, hindi ngiti ng bata yung Kiko. Parang tuwang-tuwa siya sa sakit na nararamdaman ng iba. Ngiting demonyo kung tawagin. Siya nga pala, Kiko. Alam mo ba kung kailan daw ililibing ang sanggol? Opo, narinig ko po kanina sa usap-usapan nang bumili po sila ng ataul dito sa atin. Sabi po nung asawa niya bukas daw po agad ang libing. Hindi na raw po pinaimbalsa mo kasi ayaw po ng pamilya ng asawa ni Jessica. Gusto raw po na malibing kagad. Bukas agad? Aba, napakabilis naman. Yun daw po ang gusto nila At saka, kapag pinatagal pa po, babaho daw ang katawan ng bata. Kung yan naman ang gusto ng pamilya nila, ang mailibing kagad ng bata, bakit nga ba tayo tututol, hindi ba? Oo nga po, Nanang Laling. Siguro nga, gusto na lang nilang matapos na ang lahat ng yun. Pero, Nanang Laling, hindi ko pa rin po maiwasan yung pakiramdam po na may maling nangyayari. Kaya nga kailangan nating magmasid ng maigi. Hindi pa tapos ito. May mangyayari pa rin na hindi maganda. Nang bandang hapon, nakita ulit namin ang mag-amang naglalako ng rambutan. Paikot-ikot sila sa baryo. Pareho pa rin ang bihis nila at pareho pa rin ang mga ngiti. Mga ngiting nakakaasiwa. Nanang Laling, tignan nyo. Ayan na naman sila. Huwag ka kikilos. Hayaan mo muna. Tignan natin kung kanino sila lalapit ngayon. Ilang sandali pa, lumapit na naman sila sa mga bahay. Nag-aalok ng rambutan. Ngunit pansin namin ni Nanang Laling, nakakaiba ang ginagawa nila. Hindi lahat ay nilalapitan nila. Pinipili lang nila. At ang iba, diretsong nilalampasan lang. Nanang, parang hindi sila basta-basta naglalako, no? Oo, Kiko. Para bang may tinitigdan sila sa bawat bahay. May sinusundan silang amoy o tanda. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumipat na sila sa kabilang kalye. Doon nagdesisyon si Nanang Laling na kumilos na. Kiko, sundan natin sila. Pero wag kang lalapit kagad. Ianda mo muna ang mga gamit natin. Kunwari bibili ka, para hindi magduda. Ha? Ako po? Paano po kung makahalata po sila? Huwag kang matakot. Magtiwala ka labang sa sarili mo. Tsaka, eto, hawakan mo ito. Iniabot ni Nanang Laling sa akin ang maliit na bote ng langis. Kapag may daramdaman kang kakaiba, ipahid mo kagad sa dibdib mo. Tumango ako at sumunod sa kanila mula sa di kalayuan. Kunwari abala ako sa pagbubuhat ng kahoy nang makita kong wala ng ibang tao sa paligid. Lumapit ako ng dahan-dahan. Lolo Greg, pabili nga po ng rambutan. Napatingin sa akin ang matandang si Greg.
Ngumiti siya pero kakaiba. Malamlam at mabagal ang paggalaw ng kanyang labi. Sayang naman anak. Wala na kaming dala ngayon. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Akala ko meron pa eh. Kung gusto mo talaga, sumama ka na lang sa amin. Marami pa sa lugar namin. Doon ka na lang bumili. Saan po ba yun? Sa kabila ng bundok, malapit sa sapa. Hindi mo mapapansin kung hindi mo alam ang daan. Pero kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin para hindi ka maligaw. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang ngisi ni Buknoy. Kinilabutan ako, pero sinubukan kong ngumiti. Naku, malayo pala, Lolo. Mga ilang oras po lalakarin? Mga 2 oras lang. Pero kung sasama ka ngayon, mas maganda. Mas madilim kasi doon sa gabi. Baka bukas na lang po siguro. May trabaho pa po kasi ako ngayon eh. Sayang. Sayang talaga. Madalang pa naman ang bumibisita sa amin. Pero sige, kung magbabago ang isip mo, sinabi naman namin ang daan, di ba? Sabay na silang tumalikod at habang naglalakad sila palayo, napansin kong hindi sila lumalakad gaya ng normal na tao. Ang mga paa nila halos hindi tumatama sa lupa. Pag-alis nila ay siya ring pagbalik ko kay Nanang Laling. Ano sabi? Sabi nila, wala na raw po silang tindi. Pero inaalok po ako na pumunta sa lugar nila, dun daw sa may bundok. Malapit daw po sa may sapa. Sa bundok? Aba, Kiko, walang bahay doon. Puro punong kahoy at bangin. Dapat na tayo may gawin, Kiko. Bago pa tayo nila ubusin. Tuso sila kung gumalaw. Lumalim na ang gabi. Habang ang iba ay nagpapahinga, kami naman ni Nanang Laling ay abala sa paghahanda ng mga dala namin. Susugurin namin ang mag-amang aswang bago pa kami nila maunahan. Nanang, sigurado po ba kayo rito? Delikado yata kung totoong aswang sila. Kiko, minsan kailangan mong harapin ang takot para tapusin ito. Ilang pamilya na ang nasira. Hindi na natin hahayaang may sumunod pa. Tama po kayo, Nanang Laling. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula na kaming maglakad patungo sa direksyong sinabi ni Greg. Madilim ang daan at tanging liwanag lamang ng gasera ang nagsilbing ilaw namin. Sa bawat yapak, naririnig ko ang mga layang dahon na natatapakan namin. Pagdating namin sa may dulo ng kagubatan, biglang bumigat ang hangin. Ang mga kuliglig ay biglang tumahimik at ang buwan ay natatakpan ng ulap kaya mas lalong dumilim ang paligid. Nanang Laling, parang may nakatingin po sa atin. Alam ko. Kaya maghanda ka, Kiko. Talasan mo ang iyong pakiramdam. Sa di kalayuan, may liwanag akong napansin. Parang mula sa isang maliit na bahay. Dahan-dahan kaming lumapit. Nang mas lumapit pa kami, napansin naming hindi bahay yun, kundi parang lumang kubo na may nakasabit na mga tuyong balat ng hayop. Nanang, naamoy mo ba? Parang amoy ng dugo. Oo, Kiko. At tignan mo sa lupa. May mga buto. Nang papalapit na kami, biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Buknoy, bitbit ang gasera. Nakangiti siya, pero malamig ang mga titig. Aba, dumating din kayo. Sabi ko na nga be, hindi kayo makakatiis. Sumunod sa kanya si Lolo Greg. Bitbit ang isang itim na sako. Sa sako, tila may gumagalaw. Ang tapang nyo naman! Bihira ang mga bumibisita rito at hindi na nakakabalik. Biglang lumapit si Nanang Laling. Hawak ang bote ng langis. Tigilan nyo na itong ginagawa nyo. Alam namin kayo ang dahilan ng mga nawawala sa baryo. Ngumiti lang si Lolo Greg. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako at mula roon may lumabas na tunog ng iyak ng sanggol. Ngunit nang ilawan namin, hindi sanggol ang laman, kundi isang maliit na nilalang na kulay abo ang balat. May matutulis na kuko at mata
na pulang-pula. Diyos ko! Anong nilalang yan? May bagong panganak na aswang. Anak yan ng aswang, Kiko. Tarantado ka talaga, Greg. Nagparami ka pa talaga ng lahi mo. Sumigaw si Nanang Laling at mabilis na isinaboy ang langis. Nagliyab sa ere ang isinaboy nitong langis, pero mabilis na naiwasan yun ni Lolo Greg. Hindi mo kami matatalo, Laling! Matagal na kitang kilala! Alam naming mahina ka na! Mahina pala. Halika't lumapit ka. Tapusin na natin ito ngayon din. Itinapon ni Nanang Laling ang asin sa paligid. Paikot sa kanila habang mariing nakapikit at bumubulong ng orasyon. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat bigkas ng dasal ni Nanang Laling. Sa ngalan ng liwanag at ng may kapal, lumayas ang mga anak ng dilim. Isinaboy niya ang asin sa harapan ni Buknoy. Pagdampi ng asin sa balat nito, napasigaw siya ng ubod ng lakas. Ang balat niya ay biglang nagsimulang mamula. Pagkatapos ay nagkabukol-bukol at nagbitak-bitak. Aray! Tama na! Tama na! Habang patuloy ang sigaw niya, unti-unting nagbabalat ang kanyang katawan. Ang dating mukhang inosenteng bata ay nag-iba ang mga mata. Lumiit at naging kulay dilaw. Ang mga ngipin niya biglang tumubo ng mahahaba at matutulis. Parang hayop na gutom. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at tumubo rin ang mahahaba nitong mga kuko. Matalim, nakakatakot na ang mukha nito. Nanang, tama nga kutob natin. Hindi nga sila tao. Alam ko, Kiko. Kaya huwag kang lalapit sa kanila ng basta-basta. Akala nyo matatalo nyo kami. Ang asin nyo, mahina. Hindi nyo ako mapipigil. Lalong tumalim ang kanyang mga ngipin at ang dila niya ay biglang humaba. Para bang ahas na handang tumuklaw anumang sandali. Pati ang balat niya ay naging kulay abo na rin. Makinis na para bang balat ng isang paniki. Muling isinaboy ni Nanang Laling ang asin, kasabay ng paghawak sa bote ng langis. Sinindihan niya ito at itinapon sa harapan ng aswang na si Buknoy. Si Buknoy ay nagngangalit. Umatungal ito ng malakas at sinubukan lumusob kay Nanang Laling. Ngunit tinamaan siyang muli ng asin sa muka. Nagsimula itong umusok at magbalat na parabang sinusunog. Hindi niyo ako mapapatay! Walang hiya kayo! Tuso kayo! Lumayan niyo ang anak ko! Wala kayong puwang dito, mga halimaw! Bumalik kayo sa kadiliman kung saan kayo galing! Itinaas ni Nanang Laling ang maliit na krus at itinapat yon kay Buknoy. Bigla itong napahiyaw, sabay takbo palayo. Nanang! Papunta siya sa tatay niya! Mula sa dilim, lumitaw naman si Lolo Greg. Galit ito at nakakunot ang noo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy na talaga sa galit. Pero ngayong nasilayan namin ang tunay niyang anyo, mas nakakatakot pa siya kaysa sa anak niya. Ang kanyang katawan ay baluktot. Ang likod ay nakausli. At sa kanyang likod ay tila may pakpak na tumutubo. Pinahirapan mo ang anak ko, Laling! Ngayon, tignan natin kung makakauwi pa kayo ng buhay! Si Buknoy ay gumulong sa lupa, umiiyak at humahagulgol habang ang balat niya ay tuluyang nagbibitak-bitak at unti-unting nagiging abo. Tay! Ang init! Napakainit! Anak, pumasok ka sa loob, bilisan mo! Tatakbo na sana si Greg papunta sa anak niya, pero hinarangan ko siya. Hindi ka makakalapit sa kanya! Tama na ang ginagawa niyong kademonyuhan! Mabilis kong hinagis ang isa pang bote ng langis. Tumama yon sa katawan ng aswang na si Lolo Greg at nagliyab yun. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw nito. Ngunit sa kabila ng apoy, hindi siya nasusunog ng buo. Para bang hinahati ng apoy ang balat niya, pero muling nabubuo. Hindi niyo kami kayang patayin! Hindi habang gabi pa!
Kumapit si Nanang Laling sa krus at sumigaw ng isang dasal. Sa bawat salita niya, pakiramdam ko ba ay mas lumalakas ang hangin. Ako naman ay mabilis na kumuha ng asin at sinaboy pa ito kay Buknoy, dahilan para umatras ito habang umuusok ang kanyang balat na natatamaan ng asin. Aray! Tama na! Tama na! Bago pa tuluyang matalo ang mag-ama, biglang lumakas ang hangin. Kasabay nito ang isang nakakatakot na alulong. Namatay ang ilaw na bitbit ko. At nang muli ko tong sindihan, wala na sila. Tahimik na ang paligid. Hindi pa sila tapos, Kiko. Alam na nila na alam na natin na totoo. Pero Nanang, ibig sabihin, babalik sila? Oo, at sa susunod, baka hindi na sila magtago sa anyo ng tao. Maghahanda tayo, Kiko. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating hindi na sila makakatakas pa. Kinabukasan, naghanda kami ni Nanang Laling. May pupuntahan daw kami pagsapit ng 12:00 ng gabi. Hindi ko akalain na ang pupuntahan namin ay sementeryo pala at huhukayin namin ngayon ang puntod ng anak ni Jessica. Natahimik ako sandali. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Pero nakikita ko sa muka ni Nanang Laling na buo ang loob niya. Gabi na nang magpasya kaming pumunta. Dala namin ang maliit na lampara at ang mga kagamitan ni Nanang Laling sa ritual. Wala kaming ibang kasama dahil ayaw naming magduda ang mga tao. Nanang, sigurado ba kayo sa ginagawa natin? Kiko, kung hindi natin ito gagawin, mas marami pang mapapahamak na buhay. Mas mabuti nang tayo na ang kumilos. Kailangan natin itong gawin para may maging panangga tayo laban sa mag-amang yon. Ang buto ng inosente, lalo na kung hindi pa nadudumihan ng kasalanan, ay malakas na proteksyon laban sa mga halimaw. Dahan-dahan naming hinukay ang lupa at nang maabot na namin ang maliit na kabaong, nagdasal muna si Nanang Laling bago binuksan yon dahil nga hindi ito inimbalsamo. Umalingasaw ang bulok na katawan ng sanggol. Hindi ko na tinignan pang mabuti pero nakita kong dahan-dahang kinuha ni Nanang Laling ang maliit na buto sa tuhod ng bata. Ipinunas niya sa langis at binulungan ng dasal. Maingat niyang ibinalik ang takip ng kabaon at muling tinabunan ng lupa. Nang matapos, pareho kaming tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng ginawa namin. Nang sumunod na araw, pagsapit ng 8:00, tinipon namin ni Nanang Laling ang mga gamit para matalo na ang mga aswang. Sa labas si Nanang Laling naghanda ng bilog na proteksyon, gamit ang langis at tubig na may dasal. Tahimik ang paligid, pero ramdam na ramdam ko ang kakaibang hampas ng hangin. Para bang may paparating na panganib. Nandito na sila, Kiko. Maganda ka. Iadabot sarili mo at ang mga kagamitan. Siguraduhin mong maayos. Handa na po ang lahat, Nanang Laling. Isang malakas na atungal ang bumasag sa katahimikan. Kasabay nito, lumitaw mula sa kadiliman ang mag-amang si Greg at si Buknoy. Sa pagkakataong ito, hindi na sila mukhang tao. Nasaan yung aswang na sila ngayon? Sinabi ko na, babalik ako, Laling. Ngayon, panahon na para magbayad ka sa ginawa mo. Kayong dalawa! Hindi mo kami kayang takutin, Greg. Alam ko kung anong klaseng halimaw ka. Hindi na ninyo madadaya ang mga tao rito. Ilang aswang nakalahi ko na ang pinatay mo. Pero hindi mo alam ang mga tulad namin. Hindi basta-basta nagpapatalo sa inyo. Luma na ang mga dasal mo, Lola. Hindi nyo kami kayang mapatumba pa. Kahit magdasal ka pa hanggang maubos ang laway mo. Wala lang bisa yan. Bakit nyo ito ginagawa? Wala namang kaming ginawang masama sa inyo. Ang lahat ng tao dito ay tahimik. Masama. Ang masama
Yung inagaw nyo ang dapat na sa amin. Ang dugo, ang lakas, ang kapangyarihan. Pinatay mo ang mga kalahi ko, Laling. Pinatay ko sila dahil niligtas ko ang baryo sa kasamaan nyo. Huwag mong baliktarin ang katotohanan. Dahil sa inyo, muntik na akong mamatay. Dapat nga namatay ka na, hayop ka! Dapat tinuluyan ka na namin ni Nanang Laling. Ngayong gabi, magbabayad kayo. Subukan mo, Greg. Hindi mo alam kung sino ang kaharap mo ngayon. Hindi mo kaya, tanda. Ang katawan mo'y mahina na. Ang mga buto mo ay marupok na. Pagpapahingahin ka na namin ni tatay. Huwag mong bastusin si Nanang Laling. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya para lang maprotekta ng baryo na to laban sa mga demonyong katulad nyo. Protektahan? Akala mo ba may saysay pa ang ginagawa nyo? Lahat ng tao rito, isa-isa namin kukunin. Lahat ng dugo nila ay para sa amin lang. Hindi nyo magagawa yan hanggat kami ang umaharang sa inyo. E paano kung simulan namin sa batang yan? Hindi mo ako basta-basta matatakot, tanda. Kung akala mo'y madali mo ako mapapasuko at matatakot sa'yo, nagkakamali ka. Ang tapang mo, ah. Alam mo bang pwede kitang lapain sa isang iglap lang? Bakit hindi mo subukan? Sige, gawin mo! Lumipad bigla si Buknoy palapit sa akin. Ang bilis niya, pero nagawa kong umiwas. Halos sumayad ang kuko niya sa pisngi ko. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko, pero hindi ako umatras. Napalunok ako sa kaba, pero agad kong sinabuyan ng asin ang direksyon niya. Sumigaw siya nang dumampi ang asin sa balat at biglang nasunog. Kumalat ang amoy ng nasusunog na balat at halos mabingi ako sa sigaw na pinakawalan niya. Aray! Masakit! Siraulo ka! Yan ang gusto mo, di ba? Ibinigay ko lang ang gusto mo. Nakita kong lumapit si Greg sa direksyon ko. Ang ama niyang aswang, mas malaki ito at mas mabangis tignan. Ang mga mata niya ay parabang nagliliyab at nakakatakot. Tama na laro, Buknoy. Ako na ang tatapos sa kanila. Yun ang akala mo. Kilalanin mo muna ang pinapangga mo. Itinaas ni Nanang Laling ang bote ng langis at isinaboy nito yon sa paligid. Nagliyab bigla ang lupa at nagsimula siyang bumigkas ng orasyon. Sa liwanag ng langit, itaboy ang mga nilalang ng dilim sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Habang sinasabi niya yon, nag-umpisa akong magbukas ng aklat ng kaalaman. Nanginginig ang kamay ko, pero pilit kong binasa ang mga salita kahit hirap ako sa pagbabasa ng luma at kupas na titik. Liwanag ng langit, dinggin mo ang panawagan ng mga banal. Itaboy ang kasamaan na nagtatago sa anyo ng tao. Sunugin sila sa impyerno! Muli akong sinugod ni Buknoy. Itinaas ko ang krus at isinaboy ang asin sa hangin. Natigilan si Buknoy sa paglapit nang parabang sumalpok siya sa hangin na parabang may pader. Napaatras siya, pero sa likod ko, biglang lumitaw si Lolo Greg at hinablot ako sa balikat. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng kamay niya. Parabang may yelo. Matapang ka, bata, pero hanggang saan ang tapag mo? Sinubukan kong kumawala, pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Naririnig ko si Nanang sa likod ko, umiiyak habang nagdadasal pa rin. Bitiwan mo si Kiko! Hindi ka makakatakas sa liwanag, Greg! Tigilan mo na yung dasal mo! Matanda ka na! Hindi mo ko matatalo na salita lang! Sumugod siya kay Nanang Laling, pero mabilis itong umilag. Isinaboy niya ang huling patak ng langis sa katawan ng halimaw. Napasigaw si Greg habang umuusok ang balat niya. Tay! Tumakbo siya papunta sa ama niya, pero hinarangan ko siya. Inilapit ko ang krus sa mukha niya at halos pumutok ang ugat sa leeg niya sa galit.
Pipira-pirasuhin kita! Humanda ka sa akin! Sinugod niya ako. Sa sobrang lakas niya, halos natumba ako. Pero sinipa ko siya sa tiyan. Natagilid siya pero bumangon kagad. Hinawakan ko ang aklat at buong lakas kong binigkas ang mga orasyon. Umugong ang paligid. May malakas na ihip ng hangin na para bang buhawi ang lumabas. Si Greg ay unti-unting napaluhod. Umatungal siya sa labis na galit dahil hindi siya makalapit sa anak niya. Si Buknoy naman ay sumisigaw habang ang balat nito ay nagsisimula ng pumutok. Para bang binalatan siya ng buhay. Tumigil ka na, Kiko! Itigil mo na yan! Huwag kang titigil, Kiko! Ipagpatuloy mo lang ang pagbabasa ng aklat ng kaalaman! Huwag kang pagpapatinag sa mga nilalag na ito! Kahit nangihina na, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbabasa sa aklat ng kaalaman. Sa liwanag ng langit, sunugin ang kasamaan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Biglang kumidlat. Tinamaan ito ang gitna ng lupa kung saan nakatayo ang mag-ama. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Halos nabulag ako sa sobrang liwanag ng kidlat. At pagdilat ko, wala na silang dalawa. Wala na ang mag-amang aswang. Ang naiwan na lamang ay ang abo na unti-unti nang tinatangay ng hangin. Huminga ako ng malalim. Si Nanang ay napaupo naman sa lupa. Hawak pa rin ang mga bote ng langis niya. Nilapitan ko siya at inalalayan. Nanang Laling, tapos na po ba? Oo, Kiko. Tapos na. Grabe! Ang galing mo pala, Kiko. Kayo rin naman po, Nanang eh. Nagmana lang po ako sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, hanggat may kabutihan sa puso ng tao, hindi kailanman mananalo ang kadiliman sa liwanag. Dahan-dahan siyang tumayo at inalalayan ko siya. Sabay kaming naglakad papasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad kami ni Nanang Laling, napaisip ako, hindi pala kailangan ng sandata para maging bayani. Minsan, sapat na ang pananalig, tapang, at malinis na puso. Ang dilim, laging nandyan lang yan. Pero basta't marunong tayong manindigan sa liwanag, hindi ito kailanman magtatagumpay.